Alright guys, welcome back again dito sa ating vlog. Yun parang uulan na naman. Masama na naman ang panahon. So for today's vlog guys, gusto ko lang sagutin yung comment dito sa ating last na upload or dito sa ating YouTube video. No hate naman yung comment niya. Gusto ko lang sagutin since merong mga nagtatanong kung bakit daw ako napunta sa may China bike. Papakita ko dito guys yung buong comment niya. So kung bakit daw ako napunta or bakit daw ito yung naging choice ko, yung CF Moto or yung tinatawag nilang China bike. Well guys, sa mga hindi nakakaalam itong channel natin na-build to way back nung naka-Yamaha NMAX pa ako. So itong channel na to guys, yung mga mostly lahat ng followers ko rito is nung simula nung nag-start ako mag-vlog nung naka-Yamaha NMAX tayo. So ayan, nandiyan pa rin sila, nanonood pa rin sa atin ayun, so sasagutin natin guys bakit itong CF Moto 450 SRS or China bike ang ating napiling motor or napiling first big bike natin. Okay, unang-una guys, bago tayo magkaroon na itong CF Moto na 450 SRS, marami tayong mga naging choices ng mga big bike. Yan. Kumbaga, bago natin ibenta yung ating Yamaha NMAX, marami na tayong tinignan ng mga big bike, mga possible na maging first big bike ko tulad ng papakita ko dyan, Yamaha R3. Yan yung mga naging choices ko dati, Yamaha R3 or itong KTM na RC 390 yung bago. Then last is yung Yamaha na R7. So yan yung mga naging choices ko guys sa sport bike Pero bago tayo mapunta sa sport bike, meron akong nagustuhan yung Royal Enfield na 650 GT. So diretso lang, dulo kanan, dulong dulo. So ayun guys bago sa sport bike, meron tayong nagustuhan, which is yung Royal Enfield na 650, yung GT 650. Tapos syempre itong mga panahong to, mas gusto ko talaga sport bike. Yung gaya nga ng sabi ko, ang choices ko R3, RC 390, tsaka yung R7. Lahat yun guys, tinignan na natin nagpunta tayo ng Yamaha, tapos tinignan natin yung R3 nila doon. Sa R3 guys, naging problema ko sa kanya since below 400cc siya. Ang naging problema ko lang dyan is hindi mo nga may pasok ng expressway. Yun lang yung naging problema ko sa kanya. Pero overall, gustong gusto ko yung Yamaha R3 Gusto ko yung design niya. Kumbaga, hindi ko na rin naman ibibitin sa kanya pero nakukulangan ako siguro yun yung hindi siya express legal. So napunta naman tayo ngayon kaya RC na 390. So doon sa RC 390, magkatabi lang yun guys yung KTM dati tsaka yung Yamaha. Diyan sa may tawag na ito, sa may Danghari, nakita natin doon guys yung KTM na RC 390, which is yung bago nilang model 2024 ata yun or 2023.
So nung nakita ko yun guys, na-inlove ako doon. Ang ganda eh, yung kulay niya, yung combination, maganda, overall maganda. Madali ako ma-inlove sa motor. And then, ayun, nagbasa-basa ako ng mga review, hanggang napunta ako sa isang nakapanood ako sa YouTube na review nga na medyo underpower, or baka mabitin lang daw ako. Kasi nga single cylinder siya guys, hindi siya 2 cylinder, hindi siya 3, single cylinder lang siya eh. Pero malakas siya. Kaya lang dun sa napanood ko kasi nabibitin siya sa power eh. So consider ko yun, baka mamaya hindi para sa akin to. Kasi ang habol ko that time, gusto ko yung mabilis, sporty tignan, tapos loaded ng loaded siya ng halimbawa may ABS, may TCS, gano'n. So loaded siya ng technology. So tinanggal ko na yung RC390. Ngayon si R7 naman na naging dapat na naging choice natin. Ang problema lang parang medyo masyadong malaki sa akin. Yun ang naging problema. Alright, so yun ang naging problema sa R7, no? Kaya medyo nag-alangan tayo. Pero way back before, bago natin sinilip lahat to, etong si CF Moto na 450 SR, matagal na to sa market eh. Hindi ko lang sure kung anong year, pero nung nilabas to, pinapanood ko na to guys, yung review nito. Mostly napapanood ko dyan ng mga vlogger na unang-unang mga vlogger nun, sila Moto Dude. Yan ang mga madalas na napapanood ko. Fit to Ride, ayan yung mga vlogger na napapanood ko, no? Kumbaga yung mga reviews nila, dun ko nakita, okay, ang ganda. Ganda ng tsura ng CF Moto. Tapos, di ba, naka 270 crank pa. So yun guys, no, hanggang sa dumating sa point na nakakita tayo ng 450 SR. Then napakinggan natin siya personal. At from that point, yun na, sumabog na yung pucha. Sabi ko, ang ganda ng tunog ng 270 crank. Kumbaga, yun na, araw-araw ko na search ng CF Moto 450 SR. So nag-search ako, syempre dati pa nag-search naman na ako ng kung ano yung issue niya. Halos wala eh, wala gaanong nagpo-post ng issue etong si CF Moto 450 SR dati, doon time na yon. Tapos nag-search ako kung mabilis ba or madali ba yung pyesa. Parang yung typical na bibili ka ng motor ng brand, or pag namimili ka ng brand, di ba? Usually sinesearch mo kung ano ba tong motor na to, kung madali ba makahanap ng pyesa nito, or sirain ba motor na to. Yun yung mga typical na sinesearch guys eh. So dumating tayo sa time na yon. Then hanggang sa nalaman ko yung dito sa SR Squad. So sabi ko, meron palang gantong meron palang gantong grupo, yung SR Squad nga. So iba yung may grupo guys eh. Iba yung pakiramdam. Kumbaga hindi ka nag-iisa. Magkaroon man ng issue yung motor mo, at least may mapagtatanungan ka. So parang ganun yun noon. So yun yung tinarget ko. Magkaroon ako ng 450 SRS. Tapos sasali ako ng SR Squad. So ayun, masaya naman yung choice ko, no. Wala namang pagsisisi, wala namang halong pagsisisi kung bakit etong si China bike na tinatawag yung China bike ang napili natin, no. Maraming haters guys tong CF Moto. Kaya nga ang parang motto ni SR Squad is ano ba yun, the hated one. Diba? Kumbaga, ewan ko bakit ang daming na itong bike na to, daming hater na kesyo daw
China made. Chu 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 chu, made in China, sirain, bulok. My goodness, bakit ganun? Sa China, no? Bakit parang ang daming ganyan? Hindi ba nila naisip na yung mga appliances nila sa bahay gawa sa China? Yung mga cellphone nila na ginagamit nila, lahat gawa sa China. Guys, please huwag nyo i-hate yung China na bansa, yung China mismo. Oo, yung sa government nila sablay, pero sana naman huwag nyo idamay yung buong China, no? Kasi lumalabas parang nagiging racist ka na nun, guys. Hirap yun pagka ganon ka. Iba kasi, guys, pag nakuha mo yung saya mo sa isang bagay or sa isang motor, yung kasing importante. Kumbaga yung masaya ka, hindi importante kung anong brand yan. Ang importante yung masaya ka. Normal lang na magkaroon ng problema yung mga motor na yan, kasi nga syempre ginagamit natin pang araw-araw. So far dito sa atin, wala pa naman ako na-experience na gano'n. At nag-e-enjoy ako dito sa power na binibigay nitong motor na to. Iba iba, guys. Kumbaga ang sarap niyang dalhin. Okay, guys, puro tayo stoplight, no? Nakitigil tayo sa stoplight lagi. Ayun na nga, hindi naman tayo nagsisisi, dito sa ating choice na pinili, baka nga mag-upgrade pa tayo sa 675. Joke lang. Siguro after 3 years or after 5 years, gusto ko enjoy muna itong Safe Moto 450 SRS. Kasi sa totoo lang, nung Yamaha NMAX ako, gusto ko yung motor na yun. Kaya lang hindi lang natin siya na-enjoy. Kumbaga parang pinorkeep ko siya. Andun lang sa garahe, nakakumot, laging malinis. Hindi ko na-enjoy. Gusto ko maranasan ngayon yung ma-enjoy yung isang motor. Ang weird, di ba? So far, itong si 450 SRS, all good sa ko rito. Kaya sa mga nagbabalak dyan na maglabas nito, ang dami dyan, guys, kung gusto nyo yung second hand. Ang dami nagbibenta dyan sa marketplace. Putya, i-grab nyo na. Basta make sure, syempre, walang problema or walang hindi galing sa bangga or hindi galing dun sa biyak yung SR na makuha nyo. Baga, i-grab nyo na. Ako na nagsasabi sa inyo, napakaganda ng motor na to. Wala akong masabi. Kung beginner ka, maganda sa kanya, guys, wala siyang ka-vibrate. Low speed, high speed, smooth yung takbo niya. Alright, so ayun lang naman, guys, quickie video lang ngayong Saturday. By the way, bukas Sunday,
Nasa Carmona racetrack tayo, ano. Nasuportahan natin yung mga kasama natin sa SR Squad. Yan, kasali sila dun sa parang ovale na mini track day. Ayun, basta bukas Sunday. Itong video na to ma-upload to ngayon Sabado. You know, napaka-pogi, di ba? Kahit ikot-ikutan mo yan, guys. Oh, di ba? 318,000. Solve na solve ka na dyan, guys. Grabe. Woo! So ayun, medyo marami na tayong nailagay sa kanya, no? Meron na tayong itong stilt na side mirror. Ang pogi naman yan, no? Galing kay Boss Andrew. Ayun, no? Tapos ayun, diba? So ayun, guys, kita-kits tayo siguro bukas for our next vlog. Daily vlog yan. Alright, let's go.